What's up, KEG? Alam mo ba na pwedeng tumaas ang floor price pero ikaw pa rin ang malulugi? Paano nangyari yun? At bakit maraming beginner ang nabibiktima ng isang simpleng number lang sa marketplace? Pag-usapan natin ngayon. Let's go! Pag naririnig mo ang salitang floor price, ano talaga ang pumapasok sa isip mo? Safe ba yan? Signal ba yan na tumaas na yung project? Or opportunity ba yan para bumili? Real talk. Karamihan, mali ang sagot. At kung hindi mo pa fully naiintindihan ang floor price, may chance na gumagawa ka ng mga decision based sa ilusyon. Hindi ko sasabihin agad kung scam ba ito o hindi. Pero sasabihin ko kung bakit ito delikado. Ano ba talaga ang floor price? Simpleng definisyon. Ang floor price, ang pinakamurang NFT sa isang koleksyon na nakalist sa marketplace. Halimbawa, may 10,000 NFT sa isang project. Yung pinakamura na nakalista ngayon ay 0.5 Ethereum. Yun ang floor. Ganun lang kasimple. Pero teka, ibig bang sabihin lahat ng NFT sa collection ay worth 0.5 ETH? Hindi. At dito na nagsisimula ang problema. Illusion of value. Sa psychology, may tinatawag na anchoring effect. Kapag nakita mo ang number na 0.5 Ethereum, automatic iniisip mo yun ang value ng project. Pero ang totoo, isang item lang yun sa 10,000 supply. Isipin mo ganito ha, sa palengke, may isang seller na nagbenta ng mangga ng 1,000 piso bawat isa. may isang seller na nagbenta ng mangga ng 1,000 pesos bawat kilo. Hindi ibig sabihin lahat ng mangga sa Pilipinas ganun yung presyo. Pero pag nakita mo sa balita, mangga 1,000 per kilo, masyashock ka. Ganun din sa NFT. Ito yung mga real example sa Axie Infinity era. Noong kasagsagan ng hype ng Axie Infinity, tumataas ang floor price ng Axie. Maraming bumili kasi tumataas daw ang floor. Ang mindset, bibili ako bago pa mas tumaas. Pero ang hindi nila alam, yung demand ay nakabase sa bagong pumapasok na players. Hindi sa real long-term utility. Kaya nung bumagal ang pasok ng bagong users, bumagsak ang floor. At yung mga bumili dahil sa floor momentum, naipit. Floor manipulation. Sa marketplaces tulad ng OpenSea, pwedeng kontrolin ng whales ang floor. Paano? Simple lang. Bibilhin nila yung murang listings, iiwan nila yung mas mahal. Biglang tataas yung floor price. Ang makakakita, retail buyers, iisipin nila bullish. Pero ang totoo, artificially adjusted lang ang visible floor. Ito ang tanong, may organic demand ba talaga? O inangat lang para magmukhang strong? Floor versus liquidity. Ito ang pinaka hindi naiintindihan ng mga beginners. Floor price is not liquidity. Pwedeng 1 Ethereum ang floor. Pero kung walang bumibili, paper value lang yun. Walang exit. Mas mahalagang tanong, ilang NFTs ang nabebenta per day? Ilang unique buyers ang meron? Healthy ba ang volume? Mas malaga ang volume kaysa sa floor price. Bakit delikado ito sa mga beginners? Delikado ang floor price dahil nagbibigay ito ng false confidence. Ginagamit ito sa hype marketing. Pinapakita ito ng influencers bilang proof ng success. Pero hindi nila sinasabi ano ang liquidity, ano ang real utility, ano ang sustainability. Kung 6 months from now bumagsak ang project, ang floor price history, wala nang silbi. Anong mga strength ng floor price? Hindi ko naman sasabing useless ito ha. May silbi rin. Quick snapshot ng lowest entry point, indicator kung may panic selling, signal kung may aggressive accumulation. Pero tool lang ito, hindi decision maker. Kung ire-recommend ko ba ito na gawing basihan? Hindi. Hindi siya sapat. Kung beginner ka at floor lang ang tinitingnan mo, para kang bumibili ng sasakyan dahil lang maganda ang presyo. Hindi mo chinecheck ang makina. Hindi sustainable yan. Sa data ng NFT bear market, karamihan ng collection na nagkaroon ng temporary floor spikes, bumabalik din sa lower equilibrium pag wala talagang utility o demand. Hindi dahil tumaas once, ibig sabihin forever uptrend na. Market cycles are real. Hype is temporary.
May mga projects na 1 Ethereum ang floor pero less than 1% lang ang total supply ang active sa trading per week. Meaning, illiquid ang market. Mas maraming nalugi sa NFT dahil sa misunderstanding ng basic metrics kaysa sa scam mismo. Hindi ka kailangan lokohin. Minsan, sapat na ang maling interpretation. So the next time na makakakita ka ng mataas na floor price, huwag agad ma-excite. Tanungin mo, sinong bumibili? Ilan ang volume? Sustainable ba ito? O hype lang? Kasi kung hindi mo ito tatanungin, market ang magtuturo sa'yo at mas mahal ang tuition fee doon. Game on! Ngayon nagrally parang ex na biglang nag-glow up lang.